Idinilat ni Edwin ang kanyang mga mata. Gising na ba siya o nananaginip lamang? Dagling iginala ang kanyang mga mata. Sa kung saan ay muling pumailan lang ang tinig ng isang babae. Umiikot iyon sa inuupahan niyang kwarto. Malalim ang tinig, tila nagmula sa malayo at tinatangay lamang ng hangin. May sinasabi iyon subalit hindi niya iyon maunawaan. Para siyang naengkanto at hindi agad nakakilos sa labis na kabiglaan. Tahimik naman ang paligid. Madaling araw na iyon ang mga sandaling iyon. Napabangon siya nang muli niyang marinig ang tinig. Sa pagkakataong ito ay sa tabi niya na ito nagmumula. Parang ibinulong iyon sa kanyang kaliwang tenga. Wala siyang makitang tao pero sapat ang nararamdaman niyang paninikip ng dibdib. Ang tila tambol na pantig ng kanyang puso at ang pagtayo ng kanyang mga balahibo para matiyak niyang hindi siya nag-iisa sa silid. Kahit na tagaktak na ang pawis sa buong katawan ay napilitan na lamang siyang ibalot iyon ng kumot. Napapikit na lang siya ng mariin. Agad na ibinagsak ni Edwin ang sarili sa kama. Pagdating niya ng kwarto, first subject pa lamang kasi ay inaantok na siya. Puyat ang inabot niya ng nagdaang gabi. Ang mama niya ang pumili ng kwartong tinutuloyan niya. Ilang kanto lang daw ang layo nito sa eskwelahan niya. Magiging komportable raw ito para sa kanya. Idagdag na rito ang pagiging mahigpit ng may-ari ng bahay. Mababantayan daw siya nito ng maigi. Walang kaginhawaan ang nararamdaman ni Edwin habang unti-unting umaalis ang kamalayan niya. Ramdam niya na ang sarap ng hangin na inilalabas ng bentilador na nakatapat sa mukha niya. Nakatagilid siyang nakahiga sa kama. Walang hirap na naipikit niya ang kanyang mga mata. Antok na si Edwin. Hindi nagtagal ay nakatulog na ang katawan niya. Ngunit nananatiling gising pa rin ang isipan niya. Sa kasagsagan ng mga ingay ay may sumingit na mga yabag. Tila nagmumula yun sa labas ng silid niya. Maya-maya pa ay narinig niyang pumasok mismo sa silid niya ang mga yabag. Papalapit sa kanyang kinalalagyan ng mga tunog. Nang tila malapit na ang mga yabag sa tapat ng kama niya ay nawala ito. Tila tumigil ito roon. Gusto niyang idilat ang kanyang mga mata ngunit hindi niya magawa yon. Si Mami siguro, sabi ng isip niya. Nakatalikod siya sa pinanggagalingan ng mga yabag. Balak niya na sanang harapin ito subalit di rin niya magawa yun. Higit pa sa pagkaantok ang nararamdaman niya. Ang sulat nasa ilalim. Iglap na nagmulat siya ng mga mata. Dali-dali niyang nilingon ng pinanggagalingan ng boses. Ma? Ngunit wala namang ibang taong naroroon kundi siya lamang. Umalikwas siya ng bangon at inikot ang paningin sa paligid. Kumurap-kurap siya ng maraming beses upang tiyaking hindi siya nananaginip lang. Dahilan para manginig ang kalamnan niya. Dagli siyang napatayo at nagtatakbo sa pintuan. Nang aktong papalabas na siya ay aksidenteng napatingin siya sa kama. Halos malusaw ang panga niya sa pagtataka nang rumihistro sa paningin niya ang isang babae na nakaupo sa gilid nun. Napalunok siya ng mariin. Naglikot ng mga paningin niya. Imposibleng makapasok ito nang hindi niya namamalayan. Saan nanggaling ito? Sabi niya sa sarili. Biglang gumapang ang takot sa buong katawan niya. Hindi niya magawang sumigaw, magsalita at gumalaw. Para siyang binuhusan ng semento at nanigas na lamang sa kinatatayuan. Kapag ay may binunot ang babae sa bulsa sa suot nitong palda. Isang piraso ng papel. Muli itong yumuko at tila may isinulat roon. Pagkatapos ay inilapag nito iyon sa ibabaw ng kama. Maya-maya ay tumayo na ito. Humakbang ito at humila ng silya. Maingat itong tumungtong roon at ipinasok ang ulo sa nakaabang na lubid doon. Wala pang isang minuto nang sipahin nito ang silya. Tila umalingaw-ngaw ang paghihirap nito sa buong silid. Nakamatsyag ito sa kanya habang nakalabas ang dila. Wari may ipinapahiwatig ang mga mata nito sa kanya. Marahil sa sobrang nervyos ay hindi na niya napansin na nakamedyas lamang siya nang lumabas sa bahay. Agad siyang pumara ng taxi at nagpatid sa Rizal.
Sa bahay ng mga magulang niya, hindi na niya nanaisin pang matulog ng isang gabi pa sa kwartong iyon. Tiniyak ni Edwin na may kasama siyang bumalik ng kwartong iyon kinabukasan. Pinakiusapan niya ang papa at mama niya na ayaw niya na sa kwartong tinutuloyan niya. Hindi na niya idinetalya ang lahat. Nagrason na lamang siya ng iba. Baka kasi hindi siya paniwalaan ng mga ito. Habang inaayos niya ang mga damit sa kama ay aksidente niyang nasagi ang mga tumbler sa ibabaw ng mesita. Pumuho sa sahig ang mga tubig na laman nun. Ala, shit! Umigop at napabugas siya ng hangin. Tumampot siya ng maruming kamisita. Lumuhod para punasan ng tubig na kumalat sa sahig. Nang maglikot ang paningin niya ay may napansin siyang isang piraso ng papel sa ilalim ng kama. Ang sulat nasa ilalim. Biglang dumaan sa isipan niya ang mga salitang iyon. Napatikhim siya bago dumukwang para abutin ang papel. Nang damputin niya ito ay parang napatayo siya at agad na naupo sa gilid ng kama. Nakatupi ang munting papel. Pinakatitigan niya muna ito bago hinipan upang mawala ang mga halikabok na dumikit dito. Pakway marahan niya itong binuklat. May mga nakalimbag sa papel. Huminga muna siya ng malalim bago niya sinimulang basahin. Daddy, Mami, patawarin niyo ako sa mga nagawa kong mali sa inyo. Hindi ko gustong mabuntis sa ganitong panahon. Patawarin niyo ako dahil maling barkada ang mga nasamahan ko. Dahil dito ay nasira ang pag-aaral ko. Sana'y mapatawad niyo ako. Dapat ay nakinig ako sa inyo, Mami, Daddy. Mahal na mahal ko po kayong dalawa. Rhea Torres, Sunline Sabdi. Halos manginig ang buong katawan niya nang biglang bumukas ang pinto. Iniluwa na yon ng driver nila. May bitbit itong supot ng mga pagkain at inumin. Oo ya, para kang nakita ng multo. Nakatingin sabi nito bago nagtuloy-tuloy sa misita at inilapag ang mga dala. Makailang ulit siyang kumurap bago niya magawang makapagsalita. Dalin mo na ang lahat ng kaya mong dalin. Mauna ka na rin umuwi at may pupuntahan lang ako. Piling niya sa kasama. At dali-dali na niyang tinungo ang pinto. Ikatlong bahay sa pangalawang kanto, kusang huminto ang mga paa ni Edwin. Isang 2-story bungalow house ang hinagod niya ng tingin. Simple ngunit maganda yun. Isang middle class subdivision ang kinatitirikan nito na sakop ng unang bayan ng Bulacan. Mula sa veranda, isang matangkad at matandang lalaki ang tumayo. Tumingin ito sa kinaroroonan niya. Kapag kuwan ay lumakad dito papunta sa kanya. Magandang hapon po. Pagbibigay galang na bati niya rito. Magandang hapon naman iyo. Nakangiting tugon nito na may pagbati. Kakilala niyo ba si Rhea Torres? Tanong niya habang sinisipat ng tingin ng munting papel na hawak. Ay naku! Chidora! Halika nga't may naghahanap kay Rhea. Tawag nito sa loob. Pagkway lumabas ang isang may edad na ring babae at nagmamadali itong lumapit sa kanila. Ano ka mo nanding? Kay Rhea? Wika ng matandang babae na tinawag na Theodora. Oo, kay Rhea. Tugod naman ng tinawag na nanding. Ah, classmate ka ba niya iyo? Maya-maya ay sabi ni Theodora matapos siyang pagbalingan nito. Napansin niyang tila nagbulungan ng dalawang matanda pagkatapos ay siyang pinukulan tingin ng mga mata nito. Sa balkon siya dinala ng dalawang matanda. Naglabas muna ng malamig na inumin si Theodora bago ito napatanong sa kanya. Iho, ano bang sulat ang sinasabi mo? Tanong nito nang makapagsalin ng soft drink sa baso. Mukha po kasing may malaking problema si Rhea. Masyado po kasing emosyonal yung mga sinulat niya. Binigkas niya pagkatapos niyang abutin ang baso sa mesita. Nasaan po ba si Rhea? Pagkway tanong niya. Muling nagkatinginan ng dalawang matanda. Pagkatapos sabay siyang sinipat ng tingin ng mga ito. Nag-iisang anak namin si Rhea Torres. Maya-maya ay sabi ni Theodora. Huminto ito ng panandalian. Humigop at nagbuga ito ng hangin bago nagpatuloy. Mag-iisang linggo nang nailibing ang anak namin. Eksaktong iniangat niya ang baso para uminom nang marinig niya ang sinabi nito. Halos manginig ang buong katawan niya sa pagkabigla. Naging dahilan yun upang mabitiwan niya ang baso at mahulog sa sahig. Halos mapasigaw siya sa sobrang gulat nang mabasag ang baso sa sahig.
Sorry. Mabilis na paghingi niya ng paumanhin at kagad na umiskwat sa sahig upang pulutin ang nagkapira-pirasong baso. Ako na lang, saway ni Teodora sa kanya. Sigurado siya sa kanyang narinig. Patay na nga si Rhea Torres. Kung gayoy, ang multo niya ang bumubulong sa kanya at nagpakita. Inabot niya na lamang ang munting papel kay Teodora. May naong kinuha yun ng matanda at saka pinuklat. Umayos muna ito ng upo bago sinipat iyon at pabulong na idinikta ang mga nakasulat ron. Diyos ko, sulat kamay ito ni Rhea. Pinukol siya nito ng tingin. Nanding, di ako pwedeng magkamali. Ang anak mong sumulat nito. Paniniyak nito. Lumingon nito sa asawa at yumakap. Maya-maya ay nag-umbisa na itong umiyak. Marahas na kinuha yun ni Nanding sa kamay ng asawa at binasa. Saan mo nakuha ito? At paano? Sabi na lamang nito. Baka sa mga mata nito ang magkahalong pagkalito, pagtataka at kalungkutan. Nagpakawala siya ng mga buntong hininga bago niya nagawang magsalita. Nakita ko po yan sa inuupahan kong kwarto. Kung hindi po ako nagkakamali ay ang anak niyo po ang unang umupo sa kwartong iyon bago ako. Marami kaming katanungan nun nung mamatay si Rhea. Sabi ni Teodora. Umilagpos ito sa pagkakayakap sa asawa at mabilis na kinuha ang magkabilang mga kamay nito. Pero ngayon ay nabigyan mo ng kapanatagan ng loob naming dalawa. Gumuhit ang mapait na ngiti sa mga labi niya at namasana rin ang mga mata niya. Tila naantig ang damdamin niya. Gulong-gulo kami nun. Di namin alam kung paano, sino at anong rason kung bakit. Wala kaming makuhang dahilan basta ang sabi lamang ng mga pulis ay nagpakamatay ang anak namin. Kesyo, natagpuan na lang daw itong nakabigti sa tinutuluyan nitong kwarto. Ibinagsak nito ang mga kamay niya at muling yumakap sa asawa. Tahimik na umiyak ito sa dibdib ng kabiyak. Malaking bagay ito para sa amin, sabi ng matandang lalaki. Kahit papaano kasi ay maiibsan na ang mga katanungang umiikot sa isipang naming mag-asawa. Dagdag pa nito, basang-basa ang buong mukha nito dahil sa pag-iyak. Natagpuan na lamang ni Edwin ang sarili na nakasandal sa backseat ng taxi. Pauwi na siya mula sa bahay ng mag-asawa. Hindi niya sukat akalaing malaking bagay ang kanyang magagawa ng araw na iyon. Magaan ang pakiramdam niya ng mga sandaling yun. Dahil kahit papaano ay nabigyan niya ng kapanatagan ng loob ang mag-asawa. Dahil lamang sa mahiwagang bulong ay natulungan niya si Rhea. Marahil ay ganun na rin ang gustong ipahiwatig nito kung bakit siya ito ginagambala. Pabuntong hininga niyang isinandal ang ulo sa bintanang salamin. Napahikad siya. Maya-maya ay marahan siyang napapikit. Pagkatapos ng mahabang sandali ay nakatulog na rin ang katawan niya. Subalit muling naiwang gising ang isip niya. Kung saan ay may nakita siyang isang babae. Nakangiti itong kumakaway sa kanya. Rhea, payapa ang anyo nito habang unti-unting naglalaho. Salamat! Narinig niya ang boses na iyon na para bang kasama ang ihip ng hangin.